Oh, God's healing love be upon you, Brother John, tsaka si Brother Egay, no? At Amen. sa amin, Panginoon, lahat ng may sakit po itinataas po namin. Merong prayer yung isang saint, no? Si Saint Ephraim the Syrian, no? Ah, saint siya ng Eastern Church na ni-recognize ng Rome. Ito pong prayer niya sa mga nagkakaroon ng Bible study, no? Ito po sinabi niya, at Lord, ito po ang prayer namin, no? When you begin to read or listen to the Holy Scriptures, pray to God thus, Lord Jesus Christ, open the ears and eyes of my heart so that I may hear your words and understand them and may fulfill your will. Always praise to God like this, that He might illumine your mind and open to you the power of His words. Many, having trusted in their reason, have turned away into deception. Kaya Lord, we humbly beg you to open our eyes and ears so that we may hear your words and that we may do your will. This we pray to glorify the most holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay po. Good evening, good morning, brothers and sisters in Christ. Ngayong gabi po, ang ating blessed na mag-share ng Word of God ay si Sister Evie. Mm-mm. Kanyang topic ay Turn Away from Darkness. Sige. Thank you, Sister Jessica. So, ulitin ko lang magandang gabi muli sa lahat. Magandang gabi, Bishop. Kaya lang Opo. pag-uusapan natin ngayon ay turn away from darkness. Kung Mm. sinabi ho natin ito medyo malaki, no? Parang malaki ang scope. Ano bang darkness ang kailang ang ating itinutukoy o ano bang darkness ang gusto nating ipaalam sa ating mga nakikinig. Umpisahan ko muna basahin ko na lang yung sinasabing ang turning away from darkness to light. This is a metaphor used in religion and spiritual context, signifying a transgression from ignorance, sin, or evil, or knowledge to ito turn natin to knowledge and righteousness and goodness. So, gusto ko lang sana malaman sa pagsisimula. Alam niyo, ang dami-dami natin dapat siguro talagang baguhin, no? Sa paano tayo makakarating sa liwanag na sinasabi natin. Liwanag na in the sense na liwanag ng salita ng Panginoon. Hindi yung liwanag na pupunta na tayo sa kaharian niyo. So, ibig sabihin lang natin ito kung mababasa ko natin ang Genesis 1, 3-4, na kung saan sinasabi, God created the darkness. Nakita niya maganda ito. Nakita niya maganda ang light. Kinreate muna niya ang darkness, tapos nakita niya gusto niya ang light. Mas maganda kasi pagka yung creation ay light. Pero marami ho sa atin, marami pa sa atin ang nabubuhay sa kadiliman. Kahit sabihin ho natin tayo ay Kristiyano na, kahit sabihin natin tayo ay Katoliko, nabubuhay pa rin tayo sa kadiliman. Bakit? Siguro kasi nabubuhay pa tayo eh. So, ibig sabihin lang po, kahit na tayo ay nagkakasala, ano ba ang pagkakasala? Hindi na nga yun, tayo nabubuhay pa sa kadiliman, hindi naman siguro may iwasan yan. Hindi may iwasan yan. Siguro kung naipapaliwanag pa ni Bishop lalo yan mamaya, hindi mo natin maiwasan na magkasala kung talagang susundin natin ang utos ng Panginoon, di ba? Sabi nga nila
tumingin ka lang ng masama, nagkasala ka na. Marami mga bagay na gano'n na meron pa sa atin. Or, sabihin, we are still captives of sin. So, yan ang pag-uusapan natin. Paano po tayo makakaalis sa dilim at makakawala sa captivity ni Satan. Medyo mahirap po yan dahil gaya nga ho ng sinabi ko kanina, hindi naman natin maiwasan na makasala. Siguro ang talagang hindi na lang nakakasala ay yung mga saints natin, no? So, hindi natin alam. Kung babasahin ho natin ng Ephesians 5:14, sinasabi dito ay, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. So yun ang pag-uusapan natin. Sabihin natin tayo ngayon nasa dilim, nawa pagkatapos ho ng maliit na sharing na ito, o maliit na talk na to, mabuksan ho ang ating mga mata, magising ho tayo, at bumangon tayo sa hinalulugmukan natin kung ano man po yung kasalanan na hinalulugmukan natin. At tignan ho natin ang ating Panginoon dahil as we rise from the dead, hindi ho ito literal, as we rise from the dead, Christ will shine on us. Pero meron ho mga steps yan. Sister Jessica, tignan natin yung how to separate from darkness to light. Number 1. Meron ka ba, sis? Basahin ko na lang. Ayan. Yung how to separate from darkness to sin. Ang number 1 ay, we should separate from darkness to light. The first, yan ang first recorded word of God sa Genesis 1, 3-4 nga po, no? Sabi na, there be light, and there was light. Ibig sabihin, namubuhay ho tayo sa kaliwanagan. Inalis niya ang kadiliman sa atin para tayo ibabuhay sa liwanag. Pero paano nga? Paano? Yun ang tanong natin. Paano? So medyo mahirap po yan eh. Mahirap, lalo na kung sabi nga hanggat nandito tayo sa mundo, hanggat nabubuhay tayo dito sa mundo, mahirap po gawin. Mahirap makabanal. Magpakasanto, mahirap magpakabait. Dahil araw-araw nga ang dapat natin i-separate. Usapan natin ngayong gabi kung anong dapat natin i-separate from darkness para makita ko na ng liwanag. Number 1, our old yun hanggat maaari eh. Well, ako'y natutuwa, no? Through Bishop Joseph, Bishop Joe, Bishop George, Bishop Lito, tayo mga magkakapatiran dito. Ako'y nagpapasalamat kasi kahit papano, no? Meron mang kasalanan na babawasan, meron mang kasalanan na tatalikuran, meron mang bisyo na tatalikuran. Kasi yun nga ang sarap. Kung pwede lang natin hakutin ang mga kabataan ngayon para makita nila ang liwanag, makita nila ang salita ng Panginoon at hindi yung minsan hindi kailangan dumaan pa sa maraming pagsubok para makilala mo siya. Bakit kailangan dumaan pa sa maraming duda para paniwalaan mo ang sinasabi. Other noon, sa pagkailangan natin baguhin ng old self natin or ang old us, letter A is sin. Ulitin ko, mahirap po talaga. Sin. Pero kung mapapansin mo ninyo sa maraming turo na sa atin ng ating mga bishops dito na nakakasama natin, nakakasala man tayo. Pero pag naririnig natin yung pangaral nila, naririnig natin yung mga teachings, babalikan natin. Kahit pa paano naman siguro nakakaiwas tayo sa kasalanan. Kunyari, magkasala tayo sa salita. Kasala tayo sa buka ng bibig natin. Ano doon yung parating kung gusto natin mag-repent, pagsisiyan ho natin yung kung ano yung binubuka ng bibig natin. Kung ano yung inilalagay ni Satan sa isip natin. I-eliminate natin yun kasi alam na natin ngayon eh, di ba?
brothers and sisters. Alam na natin ngayon yan kung paano trumabaho ang devil sa buhay na. Paano trumabaho si Satan sa atin. Lahat gagawin niya para magkaroon tayo ng distractions. Lahat gagawin niya para tayo mabuhay o mamuhay sa kadiliman. Ano susunod natin dapat alisin? Old habits. Ano ho ba yung mga old habits? Siguro, mga ibang kapatid natin dito, tayo, hindi natin maalis yung old habits natin. Ano ba yung mga old habits natin? Siguro paninigarilyo. Siguro, dana ako maiisip na bisyo ha. Siguro paninigarilyo, pambababae, ano pa ba? Pag-inom, well, mapababae, mapalalaki, hindi ho natin maalis na minsan sa isang panahon ng ating buhay ay pinagdaanan po natin yan. Amen ba? Amen. Wow, walang sumagot. Amen. Okay, thank you. So, ibig sabihin, pinagdaanan ho natin yan, no? Ano yun, Sister Jessica? Di ba? Amen. Totoo. Yung mga old habits natin, lahat tayo dumaan dyan. Wala naman accepted eh. Minsan naiisip din na tago natin. Kailangan tayo dumaan sa dilim para makita natin yung liwanag. Ganun lang yun. Alisin na ho natin yung mga old habits natin. Tapos letter C, Sister Jessica. Yung paulit-ulit na kasalanan. Tapos paulit-ulit ka rin mag-confess. Parang kung i-imagine ko, hindi kaya nagsasawa si Lord na, ito na naman, nagkasala na naman. Tapos, i-confess na naman yun. Tapos, uulitin na naman niya yung kasalanan na yan. Muli, maaaring pwede sagutin ni Bishop Joe o kaya ni Bishop Rico yan mamaya. Kasi parang random ano lang naman ito pag aking pagbibigay ng message na ito. Number 2, dun sa how to separate from darkness to light. Number 2, we must recognize light. Makikita ho natin yan sa Psalm 18 verse 38 na kung saan sinasabi, for it is you who light my lamp, the Lord my God lightens my darkness. So, sinabi na ho ni God yan. Sinabi na ho niya sa salita niya. Na siya ang mag-aalis sa atin sa kadiliman para makita natin ang liwanag. Kung tutuusin natin, tingnan natin si Sister Jessica yung number 1. Under ng number 2. God rescued us many times. Kung isipin mo natin kung tayo ay magmumuni-muni, kung babalikan natin ang past life natin, totoo naman, di ba? Ang daming beses tayong ni-rescue ni God na hindi ho natin alam sa anong paraan. Maaari yung old life natin na inom-inom ka, na-disgrasya ka, hindi natin alam, sa kalasangan mo, or sigarilyo ka, sige, yosi-yosi, tapos hindi mo alam, nakaroon ka na pala ng cancer, labing dulot ng cancer sa paninigarilyo, or nahihirapan tayo huminga. Ngayon naalala ko, konting sharing lang. Nung ako'y na-admit sa hospital noon, dahil sa asthma. Dahil sa asthma at saka pneumonia. So nagtanong ang doktor, ano ho bang mga activities nyo? Ano ba mga ginagawa nyo? Siyempre nakalimutan ko na yung old life ko, di ba? Sabi ko, naninigarilyo ho ba kayo? Sabi ko, hindi. Hindi na ako naninigarilyo. Hindi. Pero, siyempre, nung college ka, medyo dinaanan natin yun. Dumaan ho tayo doon. So, yun pala, kahit na college ka pa, kahit na kabataan mo pa, na ikaw nagsigarilyo na ganyan, pagdating mo sa pagtanda mo, ano pala, dala mo yun. Ewan ko kung 100% yun ha. Kasi yun lang naman sinabi ng doktor. Kahit na many edad mo, kasakit ka, parang nag-a-accumulate. Ewan ko kung
Wala pa akong basis doon. So, yun lang ang sinabi sa akin ng doktor. So, ayun, ni-rescue niya ako doon. Sinawala ako doon. At saka, isa pa yung mga second hand smoke. Ngayon nga, meron third hand smoke. Nawa, maalis na natin yun. Kaya makaiwas na tayo. Sabagay mabuti naman ngayon, mga kabataan ngayon, parang bihira na ako makita ang mga kabataan na naninigarilyo. Parang nawala na siguro sa sistema nila. And number 2, He loves us and cares for us so much that every time we sin but repent, He forgives and forget. Tama po ba yun? Pero basta't alam ko, no, every time na magkakasala tayo, God will forgive us. God is so good. His love is so intense na sobrang pagmamahal niya sa atin. Kahit na tayo nagkamali, nagkulang, kahit marami tayong atraso sa Kanya, mahal pa rin niya tayo. Parang nakakahiya. Parang minsan, parang nakakahiya na no? Parang nakakahiya na sa Kanya. Parang bang, I don't deserve to be loved by God. Pero mahal niya ako eh. Wala tayong magagawa doon. Kahit na tayo na siguro yung pinakamaduming tao o pinakamaduwis na tao, mahal niya tayo eh. Ganun. Ha? Naiiyak ko. Ganun yung pagmamahal niya. So wag ho tayo matakot ano man mga pinagdaanan natin in the past. Mahal ho niya tayo and I'm sure na 100% yun. Pinatawad na po niya tayo. Basta parati ho tayong magsisisi, magkumpisal. Pero natapos naman nun eh, tuwasan naman natin. Tuwasan natin yung mga repeated sins na yan. So number 3, si Jessica yan, we need to walk in the light. Nandun yan sa Psalm 56, verse 13, for you have delivered me from death and my feet from stumbling, that I may walk before God to light my life. So parang maganda yung ano na yun eh, na basahin na lang ko ninyo kung meron kayong type, babasa ninyo mamaya. Sa pagmamahal ni God sa atin, gagabayan niya tayo kahit madilim. Nadidiliman tayo, gagabayan niya tayo. Paano? Letter A, God's voice. So kung tayo ay sensitive na sa ating Panginoon, naririnig na natin yung boses niya. Hindi naman yung parang sinabi natin naririnig. Merong way yan, di ba? Merong paraan si Lord, merong paraan si God kung paano natin maririnig yung boses niya. Hindi lang ho natin alam, pero kayo, ako, alam ko kung naririnig ko yung kanyang boses. Letter B, God's message. Paano ba natin naririnig ang message ni God? Siguro kung nagbabasa ho tayo ng Bible, ay ang sinabi ni Bishop noon, kahit 15 minutes na iuukol ho natin sa pagbabasa ng Biblia, matututo ho tayo sa kung anong gusto ni Lord mangyari sa atin. Maganda, no ba? Kasi yun yung kanyang way kung paano tayo makakausap. Bukod sa God's voice, merong God's message. Minsan nga sa kapwa tao natin, nagbibigay siya ng message. So, ikaw na lang, pakiramdaman mo kung nangungusap na si Lord sa akin. Kunting sharing lang, no? Naalala ko eto na, alam na naman ng lahat ito, alam. Sabi ko, nung umayos yung buhay ng asawa ko, bumalik. So, sabi ko, 4 years. 4 years siyang nanatili pa sa aming pagsasama bilang mag-asawa sa isang bubong. Kasi matagal siyang wala, di ba? Pero nung after 4 years, nakasakit siya, nagkaroon ng stroke, na-disabled, bumalik, tinanggap ko, naging maayos siya. Yun pala yung nakita kong way na tinanggap ko siya kasi nag-guide ko siya sa spiritual life niya. Tutuwa ako, mauna pa yan magtawag sa akin. Alam, di pa ba tayo mag-rosary?
tigil mo na yung teleserye mo, mag-grocery na tayo, gabi na mga gano'n, no? Kaya nagkaroon ako ng katanungan kay God, God, bakit ho ninyo kinuha kagad sa akin? 4 na taon lang eh. Dapat sana dinagdagan ninyo. Ito yung message niya. Kasi, ang message niya, nag-uusap kay Father Jesse. Kilala niyo naman si Father Jesse, di ba? Ang message niya, nag-uusap kay Father Jesse. Alam mo, Emily, kaya kinuha na ni Lord yan kasi pag gumaling yan, baka magkasakit ulit yan. Kasi aalis ulit ng bahay yan. Kaya hayaan mo na, pag kinuha na, huwag mo nang bawiin. Ando na yun. Kinuha na ni Lord yun, nasa kaharian na niya yan. Kasi pagka lumampas pa ng 4 na taon, muli ang pagsasama ninyo, gawa ng paglalagalag niya, baka mas masama pa ang mangyari. Baka hindi lang 1, 2, 3 babae, mas marami pa yung ibahay. Hayaan mo na lang kung kinuha na niya. Sorry, nagkakaroon ako ng public confession. Anyway, hindi naman tago kay Sister Jessica at kay Bishop. Yan. Yun lang. Letter C, God's signs. Paano ho ba ang mga signs na pinapakita ni Lord na siya ay nangungusap sa atin? Ano ho ang mga signs? No, natanong na natin, diba? Sabi ko rin kay Bishop, ay, yung pagka bumabiyahe ka, nakita mo yung mga billboards, isa tumitingin ako dun eh. Yung commercial ba ng, sabi yung, just do it. Meron ako iniisip. Kaya ako ng Quiapo, magsisimba kaya ako. Uuwi na ako. Tapos mababasa ko, just do it. Uy, thank you Lord. Sige, magsisimba muna. Sa maliliit na bagay, pero para sa akin malaki. Kasi nararamdaman ko na kasama ko siya parating ngayon. Nararamdaman ko na nangungusap siya parating sa akin ngayon. Number 4, Sister Jessica. He is still present when we are, he is still present when we're going through hard times. Makita ko natin dito kasi nakita ko kay Mika 7:8. When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Para bang sarap pakinggan, ano? So, huwag tayo matakot. Kasi kahit na dilim yung nilalakaran natin, kasama pala natin siya. Always remember, di ba? Siya nag-create ng darkness. Siya rin nag-create ng light. Kung lumalakad ba tayo sa kadiliman, kita pa rin niya tayo. Ano man ang pinagdadaanan niya, ang pinagdadaanan natin, kita pa rin niya tayo. So, pero, ito yung tanong niya. Pero pag dumating, yung sabi ko, Sister Jessica, di ko malaman kung paano slide ang gagawin natin. Pero pag dumating, no, we know that He is always with us. Pero pag dumating ang A, trials, dumating ang B, doubts, sabay-sabay na natin, Sister Jessica. A, B, and C, trials, doubts, lack of prayers. Kapag dumating mo yan, talagang ang hirap. Hindi natin alam, sisisihin pa natin pang minsan si Lord, di ba? Pero ngayon, hindi na po. Hindi ka na po ginagawa yan. Pero di ba, yung may pagsubok ka, nagdududa ka, in sickness, tinatanong mo siya eh. Nagkukulang ka sa prayers, tinatanong mo siya eh. Lord, andyan ka ba? Lord, kasama ba kita? Bakit ako dumadaan dito? Bakit ako nahihirapan? Bakit pinagdadaanan ko to? Then we ask Lord always, di ba? Lord, asan ka? Asan ka? Bakit nung dumadaan ako sa pagsubok, parang hindi kita makita, parang hindi kita maramdaman, parang hindi ko nararamdaman ang presence mo. Ayoko nang pahabain, punta na tayo sa number 5 kasi naluluha ako eh. So sa number 5, God is bigger than our darkness. God is bigger than any darkness. Hindi ko na po nasulat, verse 12 yun. Pero alam mo natin na siya ang omniscience, omnipresent, siya ang lahat, siya ang liwanag. Kahit ano man ang pinagdadaanan natin, parati siya nandyan.
Huwag ho tayo matakot. Yun nga yung sinasabi natin, no? So, because God is light, do not fear. Do not be afraid. Kasi He will see you through. Or He will see us through. So with that, okay, Bishop dito. Sister Jessica, okay na ako. Salamat. God bless us all. Purihin ang Panginoon, ha? Oo. Praise Jesus, ha? Para ako nag-recollection yan, Ate Emily, sa ano mo, sa sharing mo, nag-note taking po ako eh. Nagkapasalamat ako kay Lord, no? Salamat. Sa ating 4 years anniversary. Actually, habang nagsishare po kayo, no? Tsaka naalala ko yung mga sharing ng ibang kasama natin. Siguro, kasi usually ang ating pinapakita sa YouTube, 1 hour. Pwede rin po i-cut yun eh. Ngayon, 25 o less than 25 minutes. Tapos na nakalagay lang po yung sharing nyo. Ayan po yung ginagawa ng ibang mga groups. Nung ginagawa ng mga iba nagsishare sa YouTube na nag-iisa sila, mga 25 minutes o 20 minutes lang. Kaya nakikita ko na maaaring minsan yung mga nakikinig sa atin hindi gaano interesado sa ating interaction, pero sa inyong talk na less than 23 minutes so sa inyo, pwede pong i-cut yan. 23 minutes ilalagay doon. Para yung tao nakita po yung yung flow ng inyong sharing, no? Siguro Sister Jessica, yung mga nag-share din before sa atin, no? Sila Sister Karina, yung mga San Martin de Porres Church, no? Yung mga babae doon, no? Sila Ate Yoli, si Ate Net, si Brother Roland, si Bishop Lito, si John Paul, si Ate Nene, si Ate Edith, no? Kayo rin po, Sister Jessica. Pwede nyo i-cut. Tapos in itself, pwedeng i-share sa YouTube. No? Yung mga senior nandito si Brother Aldrin, nung senior nyo, nung sinabi ko itago nyo bilang recollection material, actually pwedeng yun eh. In itself, mga 20 minutes, ilagay nyo, no? At maraming matutulungan, no? Sa sharing nyo, no? Kasi ganyan si Lord ginagamit niya po lahat. No? Minsan mas magaling pa nga mga lay people kaysa sa mga pare at sa mga obispo. Kasi yung mga karanasan nyo na ibabahagi nyo, no? Kaya i-consider nyo po yun, no? Yung mga past sharings natin, no? Kahit na 10 minutes o 15 minutes, ilagay po sa YouTube yun. Wala na pong discussion kung hindi yung talk nyo mismo yung sharing nyo. Para mapalaganap talaga yung salita ng Diyos, no? Isa pong yung suggestion ko, Sister Jessica, kung ma-pick up nyo ulit yung mga past Sige po, yung mga nung past nag-sharing, no, nabanggit ko mga pangalan, no, sa San Martin de Porres Church, si John Paul, si Sister Karina, yung paborito niya, Jeremiah 11:29, ika-cut nyo lang po, mga 15 minutes yun. In itself, no. Tapos medyo, para maibang title, iba natin ang title. No? Halimbawa, yung kay Sister Karina John, no, Jeremiah 11:29, no? Ayun po nakalagay lang eh. Pwede natin gawin na God's plan for you. O maganon. So naiba na 'yon. No? Halimbawa, pag ipinasok po natin kay Sister Emily, pwede tayong umpisa ngayon. Mamaya po pinasok nyo hanggang lang po niya sharing niya. Para makita po natin yung yung kahit na wala po yung mga sharing at saka discussion, isang format po to. Ganun din po, halimbawa si Ate Renita, no, nag-share siya na God lives in us. No, napakaganda sharing yun eh. Totoo kasi God lives in us eh. At maaaring ang sharing 10 minutes. Ilagay lang natin dun. Oo. Pwedeng baguhin yung title. Dahil may title na tayo sa YouTube natin nun eh. God lives in us eh.
pwede natin i-title doon, He really lives in us or God really lives in us. O ganun po. Para yung yung mga sharing nyo, makita ng yung lahat ng miyembro na nag-share and naibabahagi yon. I-try nyo po, Sister Jessica, kung makuha nyo po yung mga ganong mga Opo. preview sharing natin para maano, no? Opo. Yung share po ni Ate Emily ngayon, no? Yung darkness, ang call niyan, challenge niya sa atin, maging knowledge, maging righteousness, at ma-turn into goodness, no? Parang onion siya, parang batawag dito. Ano bang onion? Sibuyas, no? Iba't ibang layers, no? Kasi talagang yung si Saint Paul mismo na sinabi niya sa Romans 7:23 na hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Yung ayaw niya, ginagawa niya. At yung gusto niya, hindi niya ginagawa. Ano? Ganun po karamihan sa atin, no? Ano? Alam natin. Hindi natin kailangan i-remind na isa. Alam na natin eh. Pero sabi nga ni Saint Paul, hindi niya maintindihan ang sarili niya. Ito yung power ng grace, ito yung power ng Holy Spirit. No, yung light, no? Kasi yung sa Genesis 1:1 na kinote ni Sister Emily. Alam niyo po yung first verse nun, nakalagay yun, the Spirit hovers over darkness, over chaos. Yung role ng Holy Spirit, no? Ayan po naging magandang bunga ng charismatic yung role ng Holy Spirit sa buhay natin, no? Kasi alam niyo po, lahat ng prayers natin, magre-result lang po yan to prayer na to enlighten my mind and strengthen my will. Kung titignan niyo po yung mga prayers, no? Kahit prayers po ng everyday mass natin, yung pinipray po sa misa everyday, ganun po lagi yan. Intellect, tsaka will. Laging enlighten my mind, tapos strengthen my will. Minsan enlighten yung mind natin, pero hindi na-strengthen yung will natin. Minsan na-strengthen yung will natin, hindi ma-enlighten yung mind. Halimbawa, mga maling paniniwala. No? Mga maling paniniwala, pero grabing zeal nila sa maling paniniwala. No? Wala silang, yung zeal, bawa si Jesus ay hindi God. No? Maling paniniwala, pero yung kanilang zeal sa pagkapalaganap, grabe. No? Kaya yung time nitong topic na to, dalawa lagi yan. The intellect and the will. No? Kasi si Jesus, nung naibanggit ko sa inyo, faith has two elements. Ayun po yung complete surrender of oneself to God, to entrust oneself to God, and the acceptance of everything that God has revealed. Kaya yung titignan niyo po lahat ng prayers ko i-examine nyo, lagi po yan sa intellect at sa will. Na sana ang intellect natin ay unti-unti mag-grow sa revelation ni Jesus, no? Kaya madaming sekta. Kasi yung mind nila, yung intellect nila, darkened. No, darkened. Pero yung kanilang will, kasi nasa buhay nila. Yung pagiging mabait, yung sinasabi ni Ate Emily. Tamo kahit ng maling paniniwala, pero nagiging mabait. No? Kaya dalawa po dapat yan, no? Mga iba naman enlightened yung mind. Parang tayo, alam natin, no? We have the true teachings of the Lord Jesus, no? Through His church. Through the catechism of the Catholic Church. Pero yung ating will, yung ating desire, yung ating ninanais, ay hindi ganun kalakas. Kaya, ang practical application nito lagi, we can pray every day, Lord, enlighten my mind. Isipin na enlighten my mind, yung mga doctrines na lahat ng itinuro ni Jesus sa atin through the church, no? Enlighten. Tapos, strengthen our will. Palakasin ang ating ninanais
na gawin ang kabutihan, kung ano ang i-reveal sa atin. Dalawa po lagi yan, no? Ah, yung iba, kulang dito sa intellect, kulang sa doktrina, pero malakas sa kanilang will. Mapapansin yun, di ba? Bakit marami silang maling turo, pero mababait? Oo, ganon. No? Mga iba naman, wala sa intellect, wala din sa will. Ayan ang pagdadasal natin talaga, no? For the conversion of sinners, no? Dalawa, no? Pero sa atin, it is more of the will, no? Ninanais natin, no? So, kasi marami na tayo na pag-uusapan. At actually, alam nyo na lahat to eh. Kahit na yun, nag 4 years tayo, mga topics nila, alam nyo na, narinig nyo na yun sa mga sermon, sa Catechism of the Catholic Church, narinig nyo na rin yun. Parang review lang yun, no? Para mapalakas yung ating yung ating desire, no, yung will. Kaya po ipapanalangin natin, no, sa gabing ito, no, pag inen po natin to na ano, si Ate Nene, si Ate Emily, Sister Jessica, si Sister Min, si Sister Vicky, si Brother Aldrin, si Brother Jan, si Bishop Lito, si Brother Egay, at pati na rin ako, Lord. Yeah, you strengthen our will as you enlighten our intellect, no? So from darkness to light, no? Mahabang proseso to. Kaya yung early church, bago ka maging Katoliko, 1 to 2 years ang katekismo mo. Hindi ka tulad ng ibang sekta. Tanggapin mo na si Jesus, okay ka na, membro ka na lang. No? Sa Catholic Church, no? Hindi. 1 to 2 years ng early church. Kasi dapat alam mo yung intellect. Kung ano yung revelation ng God. The fullness of revelation in Jesus Christ. Kaya kita mo lahat ng mga martyrs naman, mga namatay na saints ng early church. Kasi alam nila kung intellect nila. Enlightened. Alam nila kung anong turo ng God. Willing ka mamatay. Di ba yung mga Orthodox Christians, no? Nung pinatay sa Libya, no? Slice yung leg. Mga Coptic yun. Isipin ng Coptic, mga Christians yan, pero mga valid ang mga sacraments nila, no? Valid ang priesthood nila, pero hindi siya full communion with Rome. Kasi ang Pope nila, yung bishop nila, hindi yung Pope natin sa Rome. So may kakulangan sila ron. Pero yung kanilang will, yung kanilang desire to live for Jesus, alam mo, tuwan-tuwa pa sila. Bakit? Papunta na sila sa langit. Saan ka nakakita ng ganyan? O yung 16 Carmelites na, palagi ko napadala ko sa yung picture, nung the French Revolution, yung mga 16 Carmelites, mga madre, sabi sumumpa kayo, natanggap nyo ang French Revolution, sabi na hindi, kay Jesus lang kami. At habang pinupugutan sila ng ulo na ginigilotin, marami kasi ginigilotin mga kalaban na revolusyonaryo, mga tao nagsisigawan. Pero may isang instance lang na sila tahimik at tahimik. Itong 16 na madre, kumakanta ng papuri sa Diyos, papunta sa gilotin. Lahat ng tao tumahimik. Tapos, after ng death nila, natapos ang French Revolution. So yung knowledge, yung intellect, tsaka yung will nila, buong-buo. No? Lahat yung saints yun. Kahit yung mga Coptic Christians, kahit na hindi sa full communion with Rome, mga saints na yun. Tinatanggap ng Vatican yun. Mga saints na sila. Bakit? Because you die for Jesus. Wala na imbestigahan yan. Kahit kung ang dati buhay mo ganito, dati mo buhay ganito, no. When you die for your faith, kasi enlightened yung iyong mind at strengthened ang iyong will. So yung sinishare siguro ni Sister Emily, kung bibigyan ko ng 1 word o 2 words, transformative power of the Word of God. Transformative power.
may lakas na magpabago ng ating kaisipan at ng ating ninanais ang ating will. No? At ang makakagawa ng transformative power na yan ay walang iba kung hindi ang God, Holy Spirit. Kasi yun ang role niya. He will strengthen you. No? Ephesians 3:16, no? Na minsan tinanong din sa atin ni brother Alvin, no? Nakalagay po ron He will give you power to strengthen your inner selves. Kaya kahit na repeated sins, no, yung sinasabi sa atin ni Ate Emily, no, yung the old us, no, yung mga old habits natin, mga repeated sins natin, no. Nagtanong nga si Pedro ganyan din si Pedro Lord, how shall I forgive? How many times shall I forgive my brother who has sinned against me? So nakita mo na, no, maaaring isang weakness si Pedro tsaka mga disipulo hindi gaano mapagpatawad. May hangganan. Kaya sabi ni Jesus 70 times 7. Magpatawad ka na magpatawad. At totoo yan. Yung 70 times 7, nag-repair yan kay Jesus. When you go to confession, ginagawa ng pare, patawad ng patawad yan. 70 times 7 yun. Si Jesus mismo yun. Kaya nga sinabi ni Pope Francis, no, nung bago siya namatay, sinabi niya, don't get tired of asking forgiveness from God. Because God never tires of forgiving us. Kasi pag tumigil tayo sa pangungumpisal, diyan na nanalong demonyo. Tinalo ka na ng despair. Na wala na mangyari sa akin, ganito lang yung buhay ko lagi. Natalo ka ng demonyo na pag hindi ka na nangumpisal. Pero pag nangumpisal ka, kahit repeated yan. Kahit repeated. God will always forgive. He forgives 70 times 7. Walang katapusan. No? Habang nasa mundo tayo. No? It is the moment of mercy whenever we go to the sacrament of confession. At kung may venial sin naman tayo before we go to Mass, I confess to Almighty God, to you my brothers and sisters, or even before we go to sleep, Lord, I'm sorry. O sa morning prayers or the whole day, Lord, forgive me. No? So don't get tired of asking forgiveness from God. No? Kaya yung mga points ni Sister Emily, no, recognize the light. No? Prayer yan, Lord, let me recognize your light, no? Kasi sinabi ni Jesus, no, sa John 8:12, no, I am the light of the world. He who believes in me will have the light of life and will never walk in darkness. Si Jesus yun. So call on Jesus. Jesus, no? Jesus, no? Kasi sabi Jesus, I am the light of the world, no? And you will never walk in darkness. No? So don't, di ba kilala nyo yung famous na preacher, na Catholic priest sa States, si Father, Father Smiths, kilala nyo po yun? Sa States, siya po yung number 1 na doon. Oo, nung gumawa sila yung mga Pew, no research, ang number 1 si Father Smith, pangalawa si Bishop Barron, no? Oo. May advice siya. Ito advice niya. Dalawang bagay. Anong dalawang bagay na advice niya, no? Ang advice niya lagi, be patient with yourself. Kung bumagsak ka, tayo ka uli. Kung bumagsak ka, tumayo ka uli. Pag hindi ka na tumayo, panalo ng demonyo. Ayun, advice niya, be patient with yourself. Pangalawa, ano sinabi ni Father Smith sa advice niya? Maging brutal ka. Ayun, maging brutal ka sa iyong environment. Kasi yung environment mo, ayun na mag-lead sa'yo sa kasalanan. Yung environment mo, pwede yung mga nakikita mo lagi, kung sasabi ni Sister Emily, nakikita mo sa paligid mo.
o yung mga tao na nakakasalimuhan mo, no? Maging aware ka sa environment mo, no? At sabi niya magiging ano ka, in the end magiging saint ka, no? So yung transformative power, no? From light to darkness, from darkness to light to glorification. Kasi tatlo po yan no, sa Catholic Church, no? Salvation, sanctification, tsaka glorification. Niligtas tayo, pinababanal tayo, at luluwalhatiin tayo sa langit. So ito po yun, no? From darkness to light to glorification. We become saints. No? Lahat po tayo. Nabiro niyo mga apo niyo, mga apo-apo niyo, tatawagin kayo. Si Lola Emily, pray for us, no? Dahil nasa heaven ka na eh. Oh, si Lola Jessica, mababalita Lola Jessica, pray for us. Si Lola Renita, pray for us. Si Brother John, Saint John. Oh, may apelyido pa, no? Kasi may apelyido pa. Saint John T, pray for us. Maalala kayo ng mga apo nyo. Ganon din po si Brother Egay, si Bishop Lito. May mga dasal. Saint Bishop Lito, pray for us. Saint Aldrin, pray for us. Glorification natin. From darkness, ayun po, salvation, no? To light, ayun po yung sanctification natin at yung ating glorification at the end of our lives, no? Si Sister Vicky, oh, magiging saint yan, no? Saint Vicky, no? Pray for us. Saint Min, oh, pray for us, no? Si Nanay Lucy, kahit may dementia na ngayon, mga apo-apo niya magdadasal sa kanya. Oh, Lola Lucy, oh, pray for us. Ayun po, kaya good news po yung Word of God. Transformative power. Hindi nakakapanghina ng loob. Kasi yung sabi, the old us sin, old habits, repeated sins, no? Nakakapanghina yan eh. Pero ang good news, na-transform tayo niyan, gamatay tayo. Kaya tama po yung advice niya, no? Ni Father Jesse sa inyo, Ate Emily. Ayos na ang husband niyo. Nag-glorify na siya. No? Nag-glorify na siya. Ang madalas kwento natin yung mga nakaraan niya. Doon sa darkness niya. Ganyan ginawa sa akin, darkness niya. Darkness na yun. Tapos nung nakasama kayo, nagkaroon siya ng light. Nagkaroon siya ng light, ayun, pinapabanala siya. Tinatawag ka na niya, mag-rosary o mag-pray, whatever, no? Nasa light na siya. Tapos, sabi ni Lord, time na. I will glorify you. Kaya yung mga anak nyo, mga apo nyo, pwedeng tawagin. Yung lolo nila. Naunahan ka pa, Sister Emily. Ganun. Ayun po yung goal natin, di ba? Mga iba nauuna pa sa atin eh. No? Kaya nga sa heaven maraming surprises eh. Sa heaven maraming surprises. Yung mga tao akala natin hindi nandoon, nandoon. At yung mga taong inaasahan natin nandoon, wala pa, maaaring sa purgatory pa. No, kasi pwede na tayong mag-pray sa kanila. We can pray to them already kasi yung part na naman i-share ni Bishop Lito yan sa ating sa kanyang sharing no sa buhay ng mga santo, yung the church suffering or ang ginamit ng word the church penitent, no, the persons in purgatory, they can already pray for us even sa purgatory pa sila. Pero kung nasa langit na sila, kung nakareceive ng mga sacraments whatever, all the more they can pray for us. You can pray to them. Ako na, I pray to my parents, no? Mataga 2008 pa, pinagdasal ko yung papa ko. Nagdasal ako sa kanila. No, maraming mga tawagin nyo. No, I believe in the communion of saints. Tayo, yung, I believe, nung na-share nga ni, siguro minsan talakayin ko uli, nung the church militant, nung tayo, nabubuhay pa, nasa mundong ito. We ask the prayer of each one. Tapos meron church suffering. They pray for us, sa purgatory, and we pray for them. Tapos the church triumphant, ayan po talagang mga declared saints.
Kaya meron tayong All Saints Day. 'Di ba? November 1st. Kasi maraming saints, napakaraming saints na hindi na ilagay sa kalendaryo. Kundi yung kalendaryo natin, ano, kukulangin. Kumbaga si Jesus, 'di ba, nakalagay sa John 20, ah sinabi niya ron marami pa na ginawa si Jesus na hindi na isulat. Kasi kung naisulat yan, ang buong mundo ay hindi kasya para maisulat yan. Totoo po yan. Ano, bakit? Kasi until now sumusulat pa si Jesus sa buhay ng mga namatay na sumunod sa kanya. Wala na yun. Marami tayong mga pinagdasal na sa langit na. Naisusulat pa ba yan? Hindi na. No, kaya, ay, maano po yun. So sinabi niya, recognize the light, no? Walk in the light. Tapos, ito maganda God is present even in darkness. Maganda yung kinuot po niya, Psalm 139, no? Ako, advice ko sa inyo, no? Actually, may ginawa akong ano yan, may ginawa akong reflection dyan, no? Sa aking Facebook. I am wonderfully made. May ginawa akong ano dyan, a reflection. Psalm 139 yun, basahin niyo po yun, no? Where can I run from your love? Kahit lumayo ako, Panginoon, hahanapin mo ako. God is present even in our darkness. Kaya siguro, kung may time kayo, no, basahin nyo ulit, no? Kung sa mas maganda sa inyo, Tagalog o English, ako, binabasa ko po yun in Psalm 139, no? Pa nagpe-personal prayer ako at medyo hinahabaan ko yung prayer time ko. To the point na gumawa ko ng reflection doon na ipinost ko sa Facebook ko, no? Nung sa bandang early entries ng Facebook ko, no? God is present even in our darkness, no? Kaya merong hope. Kasi if God is not present in our darkness, magkakaroon ng despair. Magkakaroon ng suicide. I-try nyo lang po, no? Kung may time kayo. At madali naman gawin Mag-google kayo. Wala pang 5 minutes. Tignan nyo rate ng suicide sa mundo. I-try nyo, halimbawa, sa Philippines, ng rate ng suicide. Ako, dahil galing ako sa Australia, tinrace ko rin ang rate ng suicide sa Australia. So kayo, kung may kaibigan kayo, o ano nyo, si kapatid nyo, no? Nasa Canada. Sabihin nyo, i-google nyo, rate ng suicide sa Canada. Lahat po tumaas. Maraming reason, no? During COVID, mahirap ang buhay, may sakit na masyado. Kasi, hindi nila na-recognize yung sinasabi ni Sister Emily that God is present in darkness. Magsisuicide ang tao. Ay hindi po sinabi ni St. John Paul II. If we don't see the mercy of God, we will despair in guilt and we will commit suicide. Kaya importante, kaya yung divine mercy, napakahalaga po yan. Lalo po tayo, lagi tayo nagkakasala. Kailangan makita natin mercy ng God lagi. Kundi magkatayong despair, susuko tayo. Walang mangyari sa akin, ganito ako lagi. Ang tagal ko na kay Lord, 40 years na, 50 years na. Yung weakness ko, ganun pa rin. Bibigay ka na. Panalo na si Satanas nun. But God is present in our darkness. Bibigyan ka lagi niya ng hope. Di ba? Yan po ang theme ng church ngayon. Di ba? Ng Catholic Church. Itong hope, di ba? Itong year na to, di ba? Pilgrims of Hope. Mag-reflect kayo, no? Maganda reflection, no? Hope in darkness. Wala pang gumagawa ng topic, no? Yan, pwede Ate Emily, makapag-reflect ka doon, no? Kasi nasa Pilgrim of Hope tayo, Ayan ang theme ng Catholic Church ngayon, no? Pwedeng sabihin to, hope in darkness because God is present even in darkness.
Tapos mag-cite ka ng statistics, makita nyo, ang daming mental issues nag-increase. Lalo po sa mga edad natin, sa mga merong elderly na, tumaas ang ano. Of course, sa mga kabataan, no, maraming cause, no? Pwedeng addiction, alcoholism, drugs. Pero kailangan God is present in their addictions. May hope. No, so nasa darkness sila. No, ma-lead no through our example through light. Kaya yung mga sharing po natin, lalo po yung mga ibang kapatid natin na nag-share ng 10 minutes lang o 15 minutes, kung ma-retrieve nyo po, Sister Jessica, at i-present natin sa YouTube yun, 10 minutes, 15 minutes, na itong ginagawa ng iba, at makapagbigay ng pag-asa, makapagbigay ng joy, hope, nagbibigay ng joy, nagkakaroon ng peace of mind, nagkakaroon ng freedom from sin, freedom from depression, freedom from boredom, freedom from frustration, freedom from loneliness. Ayan po na ibibigay ng nyo, ng sharing nyo. Gagamitin ni Lord, no? Kala nyo 10 minutes lang? Ang ikli ng sharing ko 10 minutes lang. No. Marami dyan. Hihipuin ni Lord through yung YouTube na ating pinipresent, no? Kaya mahalaga po yun, no? Siguro yun po gawin natin muna ngayon. Putulin natin yung pag nakishare yung iba na i-separate natin para yung mga tao in 10 minutes, in 15 minutes, no? Kasi mga iba hindi kaya makinig ng 1 hour eh. Hindi nila kaya makinig ng 1 hour, no? Pero mga 10 minutes, 15 minutes, ma-sharing nyo, ikakat na yun, i-present natin. Iba natin ang title para hindi doble yung title, no? Ganun. Kaya rito, nung huli nga na sinabi niya, God is bigger than any darkness. Nasa Psalm 139 din po yun, Ate Emily. Kaya siguro practical application natin ngayon, kung may time kayo, nung buhayan diwa nyo, basahin nyo uli ang Psalm 139 in Tagalog or English, no? Makita nyo ron yung the glorious presence of God in our lives. Yung presence kasi ni Lord, glorious yan. Ang purpose niyan, maging glorious din ang life natin. Kaya sa Rosary, meron tayong glorious mystery. Di ba? Maraming mystery ang Rosary, no? Di ba? Joyful, sorrowful, ano pa ba? Yung dinagdag ni John Paul, yung luminous, tapos glorious, no? So, Psalm 139 is about the glorious presence of God in every moment of our lives, no? Nung nasa sinapupunan pa tayo, when we are being made, nandoon na yung glorious presence ng God. Ang goal niyan, that in the end, our lives will always be glorious in the presence of God in heaven. Hanggang doon na po muna, sharing natin, no? Magpe-pray tayo, no? Itaas po namin, Panginoon, tinataas po namin uli ang bawat isa sa amin. Si Brother Aldrin, si Brother Alvin, si Sister Kite, si Ate Edith, si Brother Egay, si Ate Emily, si Brother John, si Sister Min, si Ate Nene, si Bishop Lito, si Sister Vicky. Lahat po naman may sakit sa amin, Panginoon. Nasa darkness kami, maaaring spiritually, o iba sa amin, darkness physically. Darkness sa aming mga provision sa buhay. Lahat po ito tinatas sa aming Panginoon. Because you are the God who turns our darkness into light. So that at the end of our lives, we shall become glorious together with you, our glorious God in heaven. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son,
and of the Spirit. Amen. God bless mo. God bless. Amen.